Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiksyon, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na naman pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry no na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila, no? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga Netherlands, no? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon at kaya nga ako, sinasabi ko bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Attorney, meron na pong mga pahayag kasi nga parang wanted na sila ng Russia din and hindi na rin sila suportado ng Estados Unidos. Ano pong nakikita nyo po dito sa ganito pong trend, Attorney? Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi ako, sinuportahan ko ang pagtatatag ng ICC. Hindi ko naman maikakailayan. Dahil lang sabi ko, sa panahon na talagang merong mga gera, digmaan, importante na yung mga tao na protektado ng international humanitarian law o yung batas na umiiral sa panahon ng digmaan ay mabigyan ng proteksyon. At kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat merong hukuman na magbibigay ng katarungan. Kaya lang, ang ICC linabag mismo yung basihan kung bakit ilang mga bansa ay kinilala ang kanyang jurisdiksyon. At eto nga yung pagpayag nila na kilalanin ang jurisdiksyon ng ICC. No? Sa kaso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo and yet nagpursige sila ng pagsasampa ng kaso. Sa kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, ni minsan hindi naman sila pumayag na magkaroon ng jurisdiksyon ang ICC and yet inisyuhan ng warrant of arrest. At ngayon naman, hinusgahan yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman, no? Dahilan para kahit kailan pwede na siguro madukot yung prosecutor na yan at yung mga judges para maikulong sa Russia. No? So malungkot ang pangyayari. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito dahil nga hindi nila na kinalimutan nila na ang basihan talaga ng jurisdiksyon ng hukuman ay pagpayag ng mga bansa na kilalanin ng jurisdiksyon ng korte. At dahil siya nagpipilitan ngayon, dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiksyon ng mga bansa, ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong bagamat tayo umalis na ng ICC at ngayon naman, pinipilit nila na litisin si President Putin na ni minsan hindi naman naging kasapi ang Russia sa ICC, gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano pong maaring masamang implikasyon o buting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC, considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, Attorney? Well, nung minsan ako'y nag-vlog, no? At sabi ko, 3 pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng Trial Chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo,
kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. No? So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiction, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na naman pagkakamali at yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry, no, na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila, no? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga Netherlands, no? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon at kaya nga ako, sinasabi ko bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still kumikita pa rin sila for now, attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na sila lilitising kaso. So, nagrereklamo na nga yung Japan, na biggest donor ng ICC, na despite na ang dami-dami nilang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-aabsulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso ni Tatay Digong, sa mulot mula, sinabi ko, walang mangyari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan ang mawala yung ICC. Attorney, si Edmar Polito ulit. Doon sa mga recent na mga pahayag ni President Donald Trump, meron siya nabanggit lahat ng mga makikipag-ugnayan dito sa ICC. Marami pa pong mga bansa na nakikipag-ugnayan dito. In fact, nabanggit mga nag-finance pa rito. Maaari din po ba it's either mahagip sila nitong maging sanction ng US or maari din ba na baka mas the more na mawala yung suporta nila, mas maraming mga bansa na titiwalag na at hindi nakikilalanin yung jurisdiction nila dahil nga dito sa naging hakbang na ito mga malalaking bansa against sa ICC. Nakikita nyo ba yung probability ng ganun, attorney? Well, in fact, as we speak, isang bansa na naman ang bumitiw. Ang bansang Venezuela ay bumitiw na sa ICC. At as early as 2021, nung ako ay tumakbo para sa International Law Commission, nagbabala na nga ang African Union. Lahat ng miyembro ng African Union na sabay-sabay silang bibitiw dyan sa ICC dahil ang pinupuruhan nga ng ICC ay puro mga taga-Afrika. Ang naging kasagutan nga ng ICC para sabihing hindi lang mga Afrikano ang hinahabol nila, kinasuhan nila si Tatay Digong. So sa tingin ko talaga, ang mali ng ICC ay yung
i-insist na meron silang jurisdiction maski wala na silang jurisdiction. Kasi hindi mo po pwede baliwalain ang soberenya ng mga bansa. Granting na nabaliwala nila ang soberenya ng Pilipinas, no? Paano naman yung soberenya ng iba pang mga miyembro, no? So ngayon nag-iisip sila kung ICC nga ay magpapatuloy sa kaso ng Pilipinas na malinaw na sinimula ng preliminary investigation matapos na tayo nagbitiw na, gagawin din nila yan sa iba pang mga miyembro. Kaya nga sa tingin ko, lalong mapapabilis ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the counsel for the victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ng korte kung paano didesisyonan yung motion to dismiss si Tatay Digong for jurisdiction. Kasi nga ang implication yan, pag nagpumilit ang korte na wala na talaga siyang jurisdiction, asahan nyo, mas marami pang bansa ang bibitiw sa ICC. Nabanggit mo kanina yung Venezuela. Mabigat pala yung naging pahayag ng President ng National Assembly. I-quote ko lang, sabi niya dito, and I quote, "It is to demonstrate and denounce to the world the uselessness and subservience of an institution that should serve to protect the people," attorney. Punto ng Venezuelan Kaya nga government. alam mo, sabi ko kanina malungkot. Kasi yung ICC mismo matapos itaguyod yan at tayo na may aktibo talaga para inganyohin ang mga bansa sa buong daigdig na sumapi sa ICC, ang dahilan kung bakit nawawalan ng kumpiyansa ang mga bansa. Hindi po pwede baliwalain ang soberenya ng mga malayang bansa. At dapat kilalanin ng ICC na po pwede lang sila magkaroon ng jurisdiction kapag malinaw na pumayag ang isang bansa. Dahil pag hindi sila pumayag, ang may karapatan lang lumitis sa mga kaso nangyari sa kanilang mga teritoryo ay ang mga lokal na hukuman. Isa pa sa mga kilalang bansa pala, attorney, na nag-withdraw sa ICC is ang Hungary. At, Hungary. Before Hungary, Burundi. Oo. So sunod-sunod po yan. I think it will be a dominoes effect na dahil baka sumunod na ang entirety, yung kabuuan ng African Union. Nabanggit mo, African Union noong September 25, yung Mali, Burkina Faso, at Niger ay nag-anunsyo na rin sila sa kanilang pag-withdraw. So, yung mga natitira pa dyan, may possibility titimbangin nila yan. Kasi kung gumagana naman yung hustisya sa kanilang mga lugar, bakit pa tayo aasa dito po sa ICC na hindi naman tayo siguro na panahon na nagkaroon tayo ng World War II? Kumbaga, di ba ito yung dahilan, attorney, bakit nabuo itong ICC sa panahon na yon?